sa aking mga kaklase at sa aking guro na si Pinipining Saldon. Magandang umaga po. Ako nga pala si Canbral Epino na siyang magpapatuloy sa awing pagsusuri sa sanaysay na pinamagatang Italia ni Fanny E. Garcia. Ako po ang magpapatuloy ng pag-uulat na sinimulan ni Binibining Amor Pateño at nasa ikaapat na bahagi na po tayo. Iyon ang elemento. So, sa elemento, napabilang ang simula. Sa simula, sinimulan ng may akda ang sanaysay sa pamamagitan ng paghahalin tulad ng bansang Pilipinas at ng Italia. Nagawa ng may akda ang paghahalin tulad sa paglalarawan ng Italia bilang isang lugar na pinamumugaran ng maraming mamamayang Pilipino. Kumbaga ay parang nasa Pilipinas lang ang dating. Dinagdag rin ng may akda ang pagbagit ng mga uri o klase ng profesyon ng mga Pilipinong nasa bansang Italia maging dahilan bakit hinam ng tungang Italia. So kung ating babasahin ang sanaysay, makikita doon na sa obserbasyon o sa persepsyon ng may akda na ang Pilipinas at ang Italia ay hindi magkalayo sapagkat karamihan sa mga mamamayan roon ay mga OFW o mga manggagawang Pilipino at kahit saan ka man pumunta ay makakita mo o makakasalubong mo ang isang OFW na Pilipino. Nakita din sa simula ang iba't ibang profesyon na nakikipagsapalaran doon sa bansang Italia. Mayroong mga nurse, mga engineer, mga doktor at iba pa. At ganoon sinimulan ng may akda ang bandang simula ng sanaysay. So sa bandang gitna naman, bilang suporta ng mga naunang impormasyon, inilatag naman ng may akda sa bandang gitna ang totoong pangyayari sa mga buhay ng mga OFW sa Italia at ang mapait na pinahahantungan nila sa bansang ito. Ang mga OFW sa bansang ito ay hindi kailanman naging profesional katulad ng ipinako ng agency sa Pilipinas at sila ay naging mga katulong. Ang salitang katulong din ay naging katawagan sa katrabaho ng lahat ng OFW doon. Sa pagtititing sa bandang gitna, ang pagtutulungan ng mga kapwa Pilipino sa mga baguang OFW na naging biktima rin ng malalaking agency. Kung sa simula ay inhayag ng may akda kung paano naging mainam na hantungan ng mga OFW ang Italia, sa bandang gitna naman ay hinay-hinay o dahan-dahang inihahayag ng may akda ang totoong pangyayari o totoong kinahinatnan ng mga OFW doon. Kung sila ay pinangakuan ng magandang kinabukasan doon sa Italia, ay naging kabaligtaran ang naging nangyari nila doon. At sila ay naging mga katulong at ang salitang katulong ang naging hantungan nila doon. At hindi sila kailanman naging profesional tulad ng pangako na ibinigay ng mga agency sa Philippines. Dumako naman tayo sa bandang wakas ng sanaysay. So ang sanaysay na ito ay hindi nagkaroon ng sapat na wakas. Ngunit sa dakong hulihan ng sanaysay, binanggit doon ang natatanging kultura ng mga Pilipino na OFW na sumasalamin sa buhay nila noon at ang kanilang identidad. Sa pagsisimba at pagsali sa misa, sa pagkagala at pagpasok ng mga sinihan sa araw ng pahinga, ang ilan sa mga kasanayan at ganito, winakasan ng may akda ang sanaysay. Sa madaling salita, ipinapahiwatig lamang sa wakas na kabila ng mapait na kinahinatnan nila sa bansang Italia ay nanatili pa rin ang kasiyahan at kalinawan sa kanilang mga sarili. So kung babasahin natin ang sanaysay, matasabi natin nakalutang ang ibinigay na wakas ng may akda sapagkat hindi kailanman nagkaroon ng mapait o di kaya maganda na wakas at hinahayaan ng may akda na magkaroon ito ng iba't ibang wakas sa pamamagitan ng iba't ibang ideya at opinyon ng mga mambabasa. Ngunit magkita roon sa bandang hulihan na kahit paman o sa kabila ng mapait na hinahantungan ng mga OFW sa Italia ay nanatili pa rin silang positibo at nasisiyan sila at naghahanap sila ng rason na magpatuloy at maging positibo sa buhay. So sa pagpapatuloy ng ating pagsusuri, dumako naman tayo sa tono at damdamin. So mula sa simula hanggang sa ulihan ng sanaysay ay nanatiling kalmado ang may akda. Napapansin sa mga ginamit na salita, sa lamang pagsasalaysay at
paglalarawan sa mga pangyayari ang ginawa ng may akda at nanatiling informatibo kaysa maglabas ng opinyon at saloobin ang may akda. Kung ating sisiyasatin ang mga salitang ginamit sa sanisay, makita na hindi kailanman gumamit ng mga salita na nagpapahayag ng saloobin o ekspresyon ng opinyon ang may akda. Kaya masasabi natin na hindi kailanman nagpahayag doon ng malalim na pagkakot o malalim na pagkatigsmaya ang may akda. Natili itong informatibo, natili itong formal sa pagsasalaysay lamang ng mga pangyayari. Kung kaya't masasabi natin na ang tono ng may akda ay kalmado lamang. Dumako naman tayo sa simbolismo o tayutay. So may dalawang salita na nakita o na napansin ang mga tagapag-ulat. Ito ay ang salitang linggo at ang katulong. So, pinakauna ay ang linggo. So, ang linggo ay sumisimbolo ng kalayaan sa ng mga OFW sa Italia. Bakit nga ba? Kung babasahin natin ang sanaysay, makikita roon na sa 7 araw sa isang linggo, ang araw na linggo lamang ang natatanging araw kung saan sila ay malaya. Bakit nga bang malaya? Sapagkat sa Lunes, ay mula Lunes hanggang Sabado, ang mga araw na iyon ay parang isang kulungan. O sapagkat lahat ng oras ay ibinibigay nila sa kanilang pagtrabaho. Habang ang linggo naman ay nakikita nila ang kanilang sarili na malaya na gawin ang anumang kanilang nais gawin. Habang ang ikalawang salita naman ay ang katulong. Bakit nga ba ito ay napili ng mga tagapag-ulat na isang simbolo? So, ang salitang katulong ay sumasalamin sa mapait na kinahinatnan ng mga manggagawang Pilipino sa Italia. Bakit nga ba? Sapagkat kung babasahin natin ang kabuuan ng sanaysay, makikita na ang salitang katulong ay sumasalamin sa mapait na kinahinatnan. Sapagkat sa matamis na pangako ng mga agency na sila ay magiging ganap na professional at magkakaroon ng mataas na sweldo doon sa Italia, ay hindi kailanman iyon nangyari sa kanila. Bagkus sila ay naging katulong lamang. Kalawa namang simbolo ng katulong ay ang mababang antas sa lipunan. Bakit nga ba? Kapag ikaw ay napunta sa Italia, kapag ikaw ay isang Pilipino, ibig sabihin namang noon na ikaw ay isa lamang katulong. Ikaw lamang ay nasa mababang antas at yaon nga, isa kang OFW. Dumako naman tayo sa ikalimang bahagi ng pagsusuri. Ito ay ang pagsusuring pampanitikan. So sa pinakauna ay ating sisiyasatin ang mga bisa ng sanaysay na Italia. Sa una, nandito ang bisa sa damdamin. So babasahin natin. Sa kabuuan ng sanaysay, bagamat kalmado itong ipinahayag ng may akda, ay nakaramdam ang mga tagapag-ulat ng pukot at pagkainis sa mga agency sa Pilipinas na nagawang akitin ang kapwa Pilipino at mahulog sa bangin ng mga bigong pangarap. Gayon pa man ay nakaramdam din kami ng paghanga sa mga OFW sa nasabing bansa, sapagkat nanatilis ng matatag kahit pa man sila ay naging biktima. Hindi man naging pabor sa kanila ang tadhana, hindi ito naging dahilan upang mawalan ng pag-asa. Kaya yaon niya ang mga damdamin na humaimbabaw sa amin. Pagkapuot, pagkainis, at paghanga. Kung ating babasahin ng sanaysay, marahil ay magkakaroon tayo ng parehong damdamin sapagkat hindi madali ang makipagsapalaran sa ibang bansa at hindi mo man lang alam kung anong mangyayari sa iyo doon. Kaya nagkaramdam kami ng pagkainis at pagkapuod doon sa mga taong nakakayang lokohin ang kapwa Pilipino na wala namang nais na makamtan kundi ang pag-asenso sa buhay, at ginamit nila iyon bilang isang paraan, ay bilang isang daan upang sila ay lokohin, at hindi iyon naging madali para sa kanila. Nakaramdam naman kami ng paghanga sapagkat sa kabila ng pangloloko at mapait na kinahinatnan, nanatili pa rin silang positibo at lumalaban pa rin sa buhay.
Dumako naman tayo sa visa sa EC. So, sa aming palagay, mainam na upang maiwasan ng mga ganitong pangyayari, ay bigyan sana ng pansin ng pamahalaan ang paghahanap ng solusyon tungo sa pagbibigay trabaho, pagtataas ng sweldo, at maging pagbubukas ng maraming oportunidad upang hindi maging opsyon ng mga OFW na lumabas pa ng bansa upang doon nakipagsapalaran. Masakit isipin na kapwa Pilipino mismo ang nakakaisip na walang mapapala ang isang magagawang nakatenga sa bansa at walang maaasahang pagunlad ang pag-asenso sa buhay kung walang diploma at pinag-aralan. Kung ating ilalarawan ang Pilipinas, sagana ang Pilipinas sa mga manggagawa. Maraming manggagawa, ngunit konti lamang ang trabaho, konti lamang ang oportunidad na sila ay mabigyan ng trabaho. Kung makikita lamang ng pamahalaan ang problemang ito, ay hindi kailanman magiging opsyon sa kanilang mga isip na makipagsapalaran pa sa ibang bansa na wala namang kasiguraduhan kung ano ang kanilang magiging kahinat nandoon. Siguro kung magiging solusyon ay siguro kung mabibigyan ito ng solusyon ay maiiwasan natin ang mga ganitong bagay at di natin alam ay magiging isa pa itong paraan upang mapaunlad natin ang ekonomiya ng bansa. Dumako naman tayo sa implikasyon sa lipunan. So, kung babasahin natin ang akda, naisidulog ng may akda sa pamamagitan ng sanaysay na ito ang kawalan o kakulangan ng suporta ng Embassy ng Pilipinas sa kalagayan ng mga OFW kahit maging sa iba pang bansa. Hindi natin may kakaila na sa panahon ngayon, sila ay nagsisilbi ng mga modernong bayani. Bakit ka ba masasabi nating mga modernong bayani ang mga OFW? Sila ang nangungunang taga-suporta ng sila ay modernong bayani sapagkat sila ay nangungunang tagapagbigay ng dolyar sa bansa na sumusuporta sa ekonomiya at nagpapalago ng kayamanan ng bansa. Kung nabibigyan lamang sila ng sapat na atensyon, sapat na suporta sa mga embassy, paano sila tinatrato doon sa bansang Italia o maging sa ibang bansa, ay hindi kailanman mangyayari ang mga ganoong bagay. Dumako naman tayo sa pagdulog ng teorya. So, mainam na suriin akda sa pananaw sosyolohikal sapagkat kung sisiyasati ng kabuuan ng akda, ito ay batay sa katotohanan at naghahayag ng isang suliraning panlipunan, partikular ang kakulangan ng oportunidad sa bansa at kawalang kasiguraduhan sa mga trabaho sa labas ng bansa. Kung ating babalikan ang definisyon ng pananaw sosyolohikal, na ang akda bilang isang produkto ng lipunan at ng kasaysayan. Ang akda na Italia ay base sa katotohanan at hindi natin maikakaila na isang suliraning panlipunan sa bansa ang kawalan ng oportunidad, kawalan ng suporta. Kung hindi naman kawalan ay kakulangan ng suporta, kakulangan ng oportunidad at maging sa pagbibigay kasiguraduhan sa kung ano mang mga oportunidad sa labas ng bansa. Kung kaya mainam na suriin ang akda sa pananaw na sosyolohikal. Dumako naman tayo sa huling bahagi ng pagsusuri. Ito ay ang pangkalahatang talakayan. Ang sanaysay na ito ay naglalarawan ng mga karanasan at mga hamon ng mga Pilipinong overseas Filipino workers sa bansang Italia. Simula, binigyang diin na may akda ang pagkakalintulad ng Italia sa Pilipinas, partikular na sa presensya ng maraming Pilipino doon. Sa paglipas ng kwento, pinakita ang mga pangaraw-araw na karanasan ng mga OFW, kung saan sila ay kadalasang ginagamit bilang mga katulong, kahit na ang mga pangakong trabaho sa kanila hindi natutupad. Sa huli, nabigyang diin ang kahalagahan ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa kabila ng mga pagsubok sa ibang bansa. Sa kabuuan, ang sanaysay ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas maayos na suporta at pagkilala sa mga OFW
mula sa pamahalaan at lipunan. Mainam na suriin ng ita sa panayaw sa suloika sapagkat kung sisiya sa atin ang kabuuan ng ita, ito ay batay sa katotohanan at nahayag ng isang suliraning panlipunan, partikular ang kakulangan ng oportunidad sa bansa at kawalang kasiguraduhan sa mga trabaho sa labas ng bansa. At yun lamang ang saklaw ng aming pag-uulat. Ako nga pala muli si Canbal Epino at ang aking partner na si Amor Pateño at yaon lamang ang aming pagsusuri sa akdang pinamagatang Italia Italia ni Fanny Garcia. Maraming salamat po at magandang araw.